And we thank you, Lord, that, Lord, you pour out your anointing upon her, oh God, that everything you want us to learn from you this morning, Lord, she will be able to explain to us and give to us clearly in the name of Jesus. And every distraction, especially, oh Lord God, the internet, oh God, we cast it out in the name of Jesus. And Lord, though, oh Lord God, Pastora Olive is not in her usual place, oh Lord God, to teach, Lord, may you help her, O Lord God, that she will feel comfortable being used by you. Anoint her lips now, Lord, that, Lord, she will share your word clearly to us. And, Lord, help us to receive it with gladness and thankfulness. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Maraming salamat po, Sister Flora. At Welcome ngayon, to you. ang atin pong pag-aaralan at ang mensahe ng Panginoon ay tungkol sa isang ah, mananampalataya na ang pangalan ay si Sir John Oldcastle. Andito po yung kanyang picture sa kaliwa ko, ano po? At dito sa kanan ay si John Wycliffe. Malalaman po natin ano kaugnayan ni John Wycliffe kay Sir John Oldcastle. Okay, next slide please. Dito po sa picture, hindi ho gaanong hindi ho gaanong maliwanag. Pero pagka titingnan nyo, meron taong nakabitin na nakaano yung kanyang leeg. Ano po? Tapos, ito po mga sundalo. Siya po si John Oldcastle na isang martyr ng Panginoon. Siya po, hindi lamang ho siya binitay, kundi sinunog pa ho ang kanyang katawan. Ganun ho katindi ang nangyari kay John Oldcastle. Tingnan po natin ngayon ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang buhay. A true nobleman. Tuloy-tuloy lang po tayo. Ano po? John Oldcastle was part of the nobility. But more important, he was truly noble. Prior to the Reformation, the leading English reformer was John Wycliffe, born about 1329. He received a doctorate in theology from Oxford and served as a lecturer at the university and as a rector of local churches. Wycliffe taught that the Bible was the sole authority for faith and practice. He denied the Roman Catholic teaching of transubstantiation that claims that the bread and wine of communion in the Mass actually becomes the body and blood of Christ. He repudiated the Catholic Church teaching that the sinner, unable to do sufficient penance to atone for his sins, is able to draw on the spiritual treasury of the surplus merits of Jesus Christ, the Virgin Mary, and the saints, called indulgences. He attacked the infallibility of the papacy and tried to have religious orders abolished. Although Wycliffe died in 1384, his influence continued. His followers were called Lollards by their enemies, a term that seems to have meant mumblers. By 1395, they had become an organized church with ordained ministers and spokesmen in parliament. Their following was strongest among the middle and artisan classes. To contain the growing influence of the Lollards, Parliament passed a statute in 1407 on the burning of a heretic.
aimed specifically at the followers of Wycliffe. It is stated that any heretic convicted by a church court could be turned over to the state to be burned. After the death of Wycliffe, the Lollards were leaderless until in 1410, Sir John Oldcastle stepped forward. Up to that time, only a few nobles had been followers of Wycliffe, but they had drawn back when persecution arose. John Oldcastle was different. He had been a soldier who had fought for England. During the Welsh Wars, he had become a friend of King Henry IV's son, Henry, the Prince of Wales. Dun po sa writer na si Shakespeare, yung character na Falstaff in Henry IV is modeled after John Oldcastle. The Shakespeare made him more boisterous than he was in real life. When Oldcastle married John, heiress of John, the third Lord Cobham, he became part of the nobility, and in 1409 was made a member of the House of Lords as a baron. In 1413, Oldcastle's friend, the Prince of Wales, became King Henry V. Soon after, the Archbishop of Canterbury called a synod of the English clergy to bring charges against Oldcastle for being the leader of the Lollards. Realizing that Oldcastle was a friend of the new king, the Archbishop and his bishops went to the king to present their case. The king indicated that he would speak to Oldcastle himself. Hearing firsthand Oldcastle's vigorous opposition to the Catholic Church, the king turned against his friend and gave the Archbishop permission to bring his charges against him. John Oldcastle was arrested, and on September 25, ngayong araw po yun, 1413, was brought to trial before the Archbishop and his bishops. The Archbishop addressed him by his title, saying, "Lord Cobham, we once again require you to have none other opinion than the universal belief of the Holy Church of Rome." Oldcastle answered, "I will none otherwise believe in these points than I told you before. Do with me what you will. Though you judge my body, yet I am certain that you cannot do no harm to my soul. He that created that will of his infinite mercy save it. I have therein no manner of doubt concerning these articles. I will stand to them to the very death by the grace of my God." Oldcastle was sentenced to death, but the outcome was not what the Archbishop had planned. Oldcastle escaped from the Tower of London, and soon it was the Archbishop who felt the stroke of death rather than Oldcastle. 4 years later, Oldcastle was arrested a second time and hanged and then burned. The condemned outlived the condemner by several years. Reflection po. When we are betrayed, like John Oldcastle was by his friend King Henry,
Our natural reaction is to want revenge. But God is a righteous judge, and we must place our case in His hands. He will do what is right and ultimately vindicate His people. Dear friends, never avenge yourselves. Leave that to God. For it is written, I will take vengeance. I will repay those who deserve it, says the Lord. Ito po yung mensahe po ng Panginoon sa atin sa umagang ito. At sa puso ko po, ang pinakamahirap na pwedeng tanggapin ng sino mang yung nagkaroon ng charges against you or against the person, kapag ka po yung mga charges ay hindi totoo. At makikita po natin saan nakatayo si Old John Castle. Ito ay influence ni John Wycliffe na nagsasabi na walang ibang sole authority ng ating pananampalataya, kundi kung ano ang nasa banal na kasulatan. At yun din po ang patuloy na ating tinatayuan. Na ang banal na kasulatan kailanman di pwedeng baguhin ng tao o ng sino mang o ng kultura o anumang bagay sa mundo. God's word stands, and God's word shall never pass away. All things shall pass away. Pero ang salita ng Diyos kailanman hindi. Tapos marami pong mga religious pronouncement na talagang hindi po nakatayo sa salita ng Diyos. Katulad nga po ng kaligtasan. Ang nakalagay doon yun lamang tira-tirang merit ng Lord Jesus, ng Virgin Mary at ng mga saints. At tapos, pwede pa hong bayaran ng kaligtasan sa pamamagitan ng indulhensya. Kaya talagang nakakalungkot po na lahat ng kasinungalingan at hindi galing sa Bible ang siyang inuutos ng church ng panahon na yon. Pati po yung communion. Ang kahulugan pala po ng pagkaitinaas na ng pare, yung pong ng pangalan na yung gano'n. Ano po, ay ang ibig sabihin po pala nagiging dugong talaga. Ostia. At nagiging, ano po? Ostia. Tama, yung ostia. Pero yung nasa kupita ba? Kupita? Yung lalagyan po ng alak. Kopa po, Yes, kopa. kupita. Yon. Pag tinaas na yung kopa at itinaas yung sinasabi ni Sister Conchita na ostia, nagiging tunay na dugo at tunay na katawan ng Panginoong Jesus. Yes, alam na alam. Opo, yun ay sagisag lang. Minsan lang po namatay ang Panginoon. At ang mismo ang Panginoon ang nagsasabi, do this in remembrance of me. Pag sa tuwing magkaroon ng communion, ibig sabihin, we always remember ano ang kapalit ng ating kaligtasan. Lahat po yun ay binaligtad ng church. Ano po? Kaya yun po ang pinaglaban ni John Oldcastle. At namatay po siya, naging isang martyr siya dahil sa sa pagtayo sa katotohanan. Alam niyo po ngayon, nagaganap ang Global Methodist Church Convening Conference. At alam naman po natin na hindi madali ang ikaw ay magpasya na hihiwalay
sa iyong mother church. Hindi po madali yun. Lalo pa nga, lahat po ng ating tinatayuan, lahat ng ating karanasan ay nasa ating dating iglesia. Ano po? Kaya, pero kinakailangan sundin natin kung ano gusto ng Panginoon. At marami po, nung humiwalay po yung mga iglesia doon sa mother church, ay marami na pong mga masasakit na paratang at pananalita ang naririnig ng mga humiwalay. Ngayon, kung nanonood po kayo ng convening conferences sa Costa Rica, dito pa lamang sa cellphone lang po ang hawak ko. Pero talagang yung daman-daman niyo po ang napakamakapangyarihang pagkilos ng banal na espiritu. Bakit ganun po katindi? Ang sabi po ng isang nagsalita, kasi yung mga taong nandun daw po sa General Convening Conference sa Costa Rica ay dumaan sa mga persecution, dumaan sa mga masasakit na karanasan dahil pinili nila na tumayo sa katotohanan at sa kalooban ng Panginoong Diyos. Ang yun nga po ang katotohanan na talagang kapag sabi nga po ng Panginoon, blessed are you when men revile you and persecute you. And at nagsasabi ng mga false accusations against you for my sake. For great is your reward in heaven. Yun po ang promise ng Lord. Pero makikita po natin na yung sabi ng Panginoon ngayon pa lang, heaven comes into our lives once Jesus becomes Lord and Savior of our lives. Kaya talagang napakatindi po ang tumayo sa katotohanan ng Lord no matter what. At kaya nga po, binigay ng Panginoon sa akin ang isang awit, how firm our foundation. Pagka ang pananampalataya po natin ay nakasalalay sa isang buhay na karanasan, sa isang makapangyarihang Diyos na nahayag sa atin sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo, no matter what, tatayo tayo at hindi tayo matitinag dahil alam po natin ang kinatatayuan natin ay temporary lang. Sabi nga po lagi ni Pastor Edric, wag ninyong tambayan. Wag ninyong tambayan yung problema. Ano nyo lang, lakaran nyo lang. Pero lahat po sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Lahat po ay para lalong mahayag ang victory natin sa pamamagitan ng Lord Jesus. Alam ko po, iba-iba ang sitwasyon na ating kinatatayuan. Maring may mga loved ones tayong may sakit. May mga loved ones tayong hindi paligtas. May mga loved ones tayo na hindi alam natin mapapahamak dahil hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. May mga pangangailangan beyond our means to meet those needs. Ano po? Pero tandaan po natin, mas makapangyarihan yaon na nasa ating puso kaysa sa espiritu na nasa sanglibutan. Mas makapangyarihan at wala na pong pwedeng humadlang sa perfectong kalooban ng Diyos Ama sa ating buhay sa pamagitan ng Lord Jesus by the power of the Holy Spirit. Basta't sa oras na ang katotohanan ay dumating na sa atin, katulad ng kay John Wycliffe, katulad po kay John Oldcastle, walang iba na sagot kundi ang Lord Jesus, His Lordship, pagiging Panginoon at tagapagligtas
ang katotohanan ng banal na kasulatan, ang katotohanan ng living righteously, holy before the Lord, wala pong pwedeng makasira nun. At yun po ang magdadala sa atin sa victory. Dahil alam po natin kung sino yung Diyos na ating pinayagan na pumasok po sa ating buhay at siyang humawak ng lahat sa ating buhay. Bago po ko binaksan ito, nakikinig po ako pa rin sa General Conference. Ang nagsasalita po ay closing worship nila hindi ko po alam kung kasi kung minsan di ko gano'n maintindihan yung mga Ingles, pero ang sinasabi tayo nandito para lamang isabihin sa mundo na merong isang iglesyang ganito. Hindi tayo nandito para sabihin na magaling tayo, maayos tayo, hindi tayo nandito sa ano paman dahilan, kundi tayo nandito because of Jesus. And we'll talk about Jesus. We'll talk about what He has done. We'll talk about what He's doing. Basta't sinentro niya po ang mensahe niya sa Panginoong Jesus. Kaya sa umagang ito po, o saan man po tayo, anumang oras sa oras na ito, how firm our foundation na walang pwedeng makasira pagka ito ay ang Panginoong Jesus na napagtagumpayan ni John Wycliffe, ni John Oldcastle. At ang sabi po ng banal na kasulatan, andun sila sa altar ng Panginoon, waiting for that time in fullness na the Lord will vindicate ang kanilang karanasan. Kaya sabi ng Lord, vengeance is mine. Hindi ko na po ibibigay yung personal na testimony ko po, pero basta't ang aanuhin ko lamang po sa umagang ito, kapag ka Jesus ang siyang nakatayo, siyang nakataas, siyang kinatatayuan natin, no matter what charges, kahit na anong kasinungalingan, ang sabihin against us. Kasi ang totoo po, nung humiwalay kami sa Methodist, sa United Methodist Church, naging Grace the Christ-centered church po kami. Sabi po nung isang inaanak ko, Ninang, nagbabasa ka ba ng FB? Nababasa mo ba yung FB? Sabi ko, hindi. Huwag ka na magbasa. Sabi ganun. Kasi, sinisira ka. Sabi pong ganun yung sabi sa akin. Kaya pala sabi ko, siguro hindi na inalaw ng Lord na mabasa ko kung ano man yung kasiraan na sinasabi against me. Basta't ang mahalaga, we always allow the fruit of the Holy Spirit to manifest from our lives. Hindi po madali nasabihin o iano ang tao sa Panginoon. Pero basta't ang mahalaga, we'll continue to stand on who the Lord Jesus is by the power of the Holy Spirit through His powerful words. Kaya sa magang ito, bago po yung ating prayer blast, ito po yung kasi, sabi ko, Lord, ano po ba yung scripture? Kasi nakita ho natin, sabi ko, ang sakit naman nung ginawa, supposedly his friend, yung King Henry V kay, John Oldcastle. Magkaibigan sila, pero parang binitray siya. Sabi ng Lord sa Matthew 6:14-15, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Purihin ang Panginoon. Atin mo na pong awitin ang closing hymn na ito. Pagkatapos ibibigay ko na po kay Sister Finette o kay Pastor Rory para po sa ating prayer blast. Maraming salamat po.
share sa inyo na yung pong hindi po ba naoperahan po siya ng September 7 after 6 cycles of chemotherapy. Tapos na operahan po siya ng September 7. Ang tumira po sa kanyang cancer, very aggressive. Kaya kung ano po talagang tuloy-tuloy, ano po, paglabas po ng result ng biopsy ng naoperahan sa kanya, tinanggal po 28 lymph nodes. Lahat po negative sa cancer cells. Wow. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa prayers. Pati po yung doktor alam it is a miracle. Kasi yung itsura daw po ng lymph nodes, hindi maring hindi cancerous. Kaso nga po, ang Diyos nagtumutugon sa ating panalangin. Ano po, lahat ng papuri sa Kanya. Kaya kung may mga loved ones po tayo na dumaraan sa mga ganitong mabibigat na sitwasyon, still we stand on the truth na sa Kanyang latay, tayo po ay gumaling. Purihin po ang Panginoon. Salamat, salamat po. So we'll just continue to pray and claim sa lahat ng mga pangalan na nandun. Ano po? Thank you po. Salamat po, Nanay. Purihin po ang Diyos sa buhay na patotoo. Amen. Amen. Ginawa nga po ng Diyos sa buhay ni kapatid na Ruth Pilar. So, let us all prayer, my dear brothers and sisters in Christ. In 1 minute, let us bless the heaven and thank Him for the healing. Panginoon, salamat sa Jehovah God, for we declare that the Lord aming mga to heal, oh God, Lord, any kind of illness of all our brothers and sisters who are in our place. We thank you in advance, Panginoon, for your for the glory, healing that is already taking place, oh God. Lord. And you will bring that all into completion, Lord, that we started in the name of Jesus. Thank you, Father God, for the supernatural healing of Sister Pilar, Panginoon, talagang ay tunay na Lord, minsan pag natrayan ng maayos na that you are indeed God of kanilang miracles. mga puso. So Lord, we continue to pray for complete restoration upon her, Lord, restoration of her strength, of her health, and well-being in the name of Jesus. And for the others, oh God, Lord, we pray the same. If you have done it to In Sister Jesus' Pilar, name we you also pray, do it, by the Panginoon, to blood the of rest of Jesus. us. Sa In amin Jesus' po, name we pray. Panginoon, Lord, in all Amen. forms and all kinds of healing that we need. Hallelujah. In Jesus' name, amen. Amen. Sa oras pong ito, mga kapatid, panalangin po natin ang ating mga kapatid na may mga negosyo at yung mga nagbabalak na magkaroon ng negosyo sa anumang sa Pilipinas o sa anumang panig ng mundo, especially sa ating mga kapwa Pilipino. We ask for God, give them wisdom that the business will be Christ's business, not a personal business, but it is a Christ business to show the love of God at truly na ang kapangyarihan ng Diyos ay kikilos sa bawat mga negosyante upang ang mga trabahadores o yung mga nagtatrabaho nila ay tunay na magkaroon, mas matustusan din ng pangangailangan dahil ang Diyos ang nagbigay po nito. So in 1 minute, let us pray and bless the heaven in one accord, in one faith. Lord, we thank you, Lord, for all businesses. We thank you, Father God, dahil kayo yung pagkikilos ng mga buhay ng mga negosyo. Nagbibigay po, at least na yung nagbibigay po ng tunay na kapahiyan. Karoon magbibigay ka ng yung negosyo ito, Panginoon, ay patuloy mong pagpapalain, Panginoon, at patuloy mong kagahit sa Panginoon. Kung minsan na madalas naman sila ng ups and down because of nation, we ask that mag-firm ang sila, mag-firm ang kanilang paniniwala upang, O Diyos, kahit na anong sitwasyon, hindi mo sila higit. Ito ay ito ay dalag. Ganun din, O Diyos, ng mga pabalak sa negosyo. Sabi namin, Panginoon,
ano mo all the glory maganap and praise matupad in sa the bawat name of negosyo o Jesus. sa negosyong Amen. kanilang pinapangarap upang mapurihan ka, maparangkalan ka, at matustusan ng pangangailangan dahil ka ang tunay na nagkakalob. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Sa oras pong ito, mga kapatid, ipanalangin natin ang bawat nasyon. Ang Pilipinas, ang Kuwait, ang Singapore, ang Dubai, ang UK. At ganun din ipanalangin din natin ang bansang Israel, ang Ukraine, na kung saan ay alam po natin ano man ang ginagawa ng ibang mga bansa. Let us pray for Israel specifically ngayong Wednesday that the Israel forces will able to finish up Hamas as a fighting forces in Gaza. So yun po yung specific, especially po sa Israel, that may God finish His work sa mga Hamas group. Dahil alam po natin ng katotohanan na walang makakatalo sa Diyos, lalong-lalo na sa bansang kanyang pinili. Dahil ito'y kanyang bansang na kung saan ang ating mga ninuno sa pananampalataya, that may God remember His promises to Abraham, to Isaac, to Jacob, that they will not leave, they will not alone, but God will fight for them, especially also sa Ukraine at sa ating bansang Pilipinas, na hindi lingid po sa inyo kahit na po ngayon ang chapter o yung sa Impapawid, minomonitor na ngayon sila ng China. So let us pray for them. May God continues to go on the victory. And can I ask for Ate Rona to pray for this, after this 1 minute, and Ate Rona will close this period or this prayer sector. Marami pong salamat. Let us all unmute for 1 minute, and Ate Rona will close this in prayer. Sa buhay po Father God, who knows everything that's going on. And remember, Lord, remember our nation. And remember those hanggang kailan, O God, we intercede for Israel, believe, O God, that Lord, they will able to that finish you are working the group Hamas, because what they did purpose, O God, for your creation. in your nation. We ask, Lord God, may your Continue to divine help us, Panginoon. intervention, Continue to just pray like and you did, intercede, Lord God, Lord, a on behalf, prophet Panginoon, all the nations, Israel, nung panahon na yun, Palestine, all the groups, O God. isang grupo ng lupon ng mananakot Patuloy, ng Panginoon, iyong pinili siya upang maitagpas. makita ang People, hustisya. Lord, will come to know you that there is a God who is very Remember much also in our control. beloved In country, the name of Philippines, Jesus. ang ginagawa ho ng China. We ask, Lord God, to cover and protect, Lord God, each sovereignty or territory na iyong ibinagkaloob. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Father God, you've heard the cries, the pleading, and the prayers of your children. Father, honor their prayer, Lord God. There's so much suffering in this world, Lord God. We ask for your divine intervention, Lord God, in this place, especially Israel, Palestine. Father God, we pray that the war will stop in these places because there's just so much suffering, Lord God. Let there be peace on earth as it is in heaven. And Father, we pray for those who are fighting for justice, those who are fighting for your sake, Lord God. And we pray, Lord, that you strengthen them. You protect them, Lord God. We ask for divine protection for them, Lord God. And those who are innocent, vulnerable, those who are voiceless, Father God, those who lost hope, Father, we pray for comfort. We pray, Lord, for hope.
Yes. Pray, Lord, that they will also have the resources that they need to Amen. live, resources of food, resources for clean drink, resources for shelter, Lord God, as well as spiritual food for them, Lord God. Father, may they feel that you love them. May they feel the comfort coming from you and from people around them, Lord God, at this time. Those who are suffering, Father, we also lift up to you those who are in Russia and Ukraine, those who are suffering also at this time, Lord God. Father, we ask also for the war to stop in those areas and for those people who are negotiating for peace. Father, Lord, we pray that the Holy Spirit will help them to negotiate with so that it will be a successful peace talks, Father, for these countries that are at war. We know, Lord, there are other countries also at war, not just those that are mentioned on our list. And Father God, we pray that uh, you also intervene in these countries. Also, the conflict that we're having in the Philippines at the moment with China, Father, we ask for your hand to be in this conflicts between our countries, Father. We pray that there will be no war that will rise up, rather peace. Jesus. Father, we give everything to you, Lord God. Yes, In Lord. Jesus' mighty name. Amen. Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po, Ate Rona. Panalangin po natin ang iglesia, ang katawan ng Diyos. Ang bawat kanyang mga manggagawa, ang bawat mga leader ng iglesia, na tunay na manatiling tapat sa Diyos sa gitna ng ibang mga pagsubok, panunuya, pagtalikod, at tunay na magkaroon ng isang pagbabago sa lipunan dahil sa mga mananampalatayang sumusunod sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Pwede ko pong mahilingan na manalangin sa oras pong ito at tayo mag-a-agree. Tayo po mag-a-agree. Can I ask for Ate Finette to pray for the church and ministry? Ngayon na po, Ate Finette. Maraming pong salamat. Okay, sige po tayo po'y manalangin. Hallelujah. Aming Diyos at aming Ama Yes, na Lord. mapagmahal at banal at makapangyarihan sa lahat. Tunay nga, Panginoon, na karapat-dapat namin kilalanin, Panginoon, ang inyo pong pangunguna sa inyong iglesia, Ama. Jesus. Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na you still very much seated on the throne, O God. Kung kaya't kahit ano po yung mga nangyayari, Panginoon Lord, sa loob at labas ng inyong iglesia, Ama, ay alam namin, Panginoon, na nalalaman mo ang lahat ng ito, Lord. And if you are allowing these things to happen, then you must have a very, very good reason, Panginoon, Lord. At ang sabi mo sa inyong iglesia, ay sa inyong mga salita, Panginoon, Lord, na yung panahon na yung pinipili mo, Panginoon, yung tunay, O God, na nagtatapat sa inyo, tunay, O God, na yung mga tunay na naninindigan, Ama, sa katotohanan ng inyong mga salita. At ang Jesus. naisin namin, Panginoon, kami lahat, Panginoon, ay mapabilang, Panginoon, sa mga tupa, O God, na inyong ibinubukod, Panginoon. You are calling and you are choosing, Panginoon, to be the true image, O God, of Jesus, Lord, na to advance the kingdom of Jesus. heaven dito po sa lupa. Lord, maraming salamat, Lord, that you continue to use us, Panginoon, as intercessors and standing in the Amen. gap on behalf, Panginoon, of the church, of the body of Christ. We lift up to you all the pastors, deaconesses, the church leaders, O God, mula, Panginoon, sa pinakamataas, O God, ang mga obispo, O God, those who are in the leadership, O God,
At ganun din, Lord, ang bawat miyembro, Panginoon, ng katawan ni Kristo, O God, na kaming lahat, Lord, ay manatili, Panginoon, na matatag, O God, sa kabila, O God, ng maraming mga rejection, mga objection, isolation, mga persecution, Panginoon, Lord, na hanggang sa panahon ito, hindi lamang, Panginoon, nung panahon ni John Oldcastle, O God, na amin pong napag-aralan ngayong umaga, kundi hanggang, Panginoon, sa panahon na ito, Lord, ay nangyayari pa rin yung ganitong mga persecutions sa inyong iglesia, O God. So Lord, sa mga mananampalataya, Panginoon. Kaya Lord, ang dalangin namin, Panginoon, you continue to lead us, you continue to empower us, O God, upang sa ganun, Lord, manatili kaming tapat hanggang sa huli, Panginoon, Lord. That your will may be done, O God, here on earth, Lord, as it is in heaven. At salamat, Lord, Panginoon, na patuloy, O God, na yung gabay at patnubay ng banal na Espiritu, Lord, ang siyang naghahari, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, we continue to pray for the missionaries, O God, all over the world, O God, those who are risking their lives, leaving everything, sacrificing everything, Panginoon, upang patuloy na mapaglingkuran, O God, ang inyong iglesia at lalong higit, Panginoon, masunod, O God, ang kalooban niyo, Panginoon, sa pag-utos, Panginoon, sa kanila na humayo, O God, sa iba't ibang dako, Panginoon, upang abutin, Lord, ang mga tao, Panginoon, na lalo na yung mga hindi pa po naniniwala sa inyo, Ama. Lord, we continue also to pray for our churches, our brethren, Panginoon, Lord, sa Middle East, ang mga kapatid namin sa Abu Dhabi, sa Dubai, sa Kuwait, sa Qatar, and in all other Middle East countries, O God, na sila rin, Panginoon, ay nakakaranas ngayon ng mga pagbabawal sa kanila, Lord, to hold worship services in public, even to share the gospel, O God. At patuloy, Panginoon, na yung kalakasan mo, ang Panginoon, ang katatagan at yung protection mo po sa kanila, ang siyang maranasan nila, Panginoon, sa ganitong mga in such a time as this, O God. And for all of us, O God, nasa iba't ibang lugar po kami, Lord, help us to continue to discern, O God, and ang purpose mo, Panginoon, for bringing us into these places, Panginoon, na kung minsan, Panginoon, ang mga pagsubok, O God, na kasama, Panginoon, doon sa ibang lugar na kinaroroonan namin, O God, Lord. But with your help, O Holy Spirit, Panginoon, alam namin that we'll be able to get through all this because we have you, Jesus, who gives us hope, who gives us the strength. Ang promise mo, Lord, is that you will always give us a good future, O God. At yun po, Panginoon, ang aming patuloy, O God, na yung nakafocus kami, Panginoon, doon, that all we want to do, O God, is to obey you, to do what you want us to do, and kayo na po, Lord, ang siyang maglilid sa amin, Lord. You will clear all the way, O God, and you will give us justice. You will avenge us, Panginoon, because the battle is yours, and we believe, O God, victory is already ours because you already won the victory in this world and over the enemy. In Jesus' name, amen and amen. Amen and amen. Marami pong salamat. Mga kapatid, tayo pong lahat ay mag-mute. At ipanalangin po natin patuloy ang nagaganap ng convening General Conference ng GMC, ng Global Methodist Church sa Costa Rica, San Jose. So lahat po tayo, let us all unmute and let us pray this prayer sector. I in them, and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them, even as you have loved me. John 17:23.
I in them, and and you in in they may be brought me, to complete so that so they that may we brought be brought Then to the the world will complete know complete that you unity, sent me that and the have world loved that may the know world the will know steadfast that even you as you sent have loved have me. loved and have loved them them even Jesus, so and that have this they is love. your prayer. Jesus, because let this Now, is it your be. let prayer. us be the Now answer to let it. So us let us be the May we answer answer to to it. it. secure May we unity And secure secure unity unity by by being by the being quick 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 to to forgive. to forgive. forgive. May we be May we be Be patient and patient patient and and kind. 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 Let us Let us not Let us not not boast boast or boast be or be proud. or proud. proud. Let us Let Let not us us be not not be be easily easily angered, easily angered, angered, keeping no keeping no record keeping of no record of record wrongs. of wrongs. wrong. May we May we always We always protect always protect protect others 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 and 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 trust 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 you you for for the the for better, the better. and better. let our Our hope hope and and love love always preserve. always persevere. We welcome We unity welcome Welcome unity unity here. 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 In In Amen. Jesus' Jesus' name, name, amen Amen amen. and and amen. 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 Sa oras po ito mga kapatid, narito po tayo sa ating po mga panalangin para sa may araw na kapanganakan at sa kanilang araw na anibersaryo. Sino po dito po ang tumating ang araw ng kanilang birthday? Kayo po. Isa lang. Thank you Pastor, po. si Jack Faye, birthday niya ngayon. Ay, Wala po Ay, siya sa at opo. Ngayon dito, po, pero nasa ano isama po po siya? natin. Costa Rica siya. Let us pray for Deaconess Opo. Bevy. So last time po, ano na po, they pray for me here in Global Daybreak Nanay. Sige po, let us pray for Deaconess P. And let us bless the heaven for him. Hallelujah. Lord, we pray for Deaconess Bevy. Lord, we lift up to you, O God, and we Continue, thank you, Lord Lord, God, for the to life of blessing Deaconess upon Faye, blessing, Panginoon. Tunay nga, O favor God, upon napakabuti favor mo, na O God, sa ipapalik kanyang mo sa buhay. kanya. Even yung Kalakasan answer sa kanyang prayer, mga Panginoon, Lord, na physical. sila ay nakapunta, buong Bless, Lord God, mag-anak, those the Panginoon, sa family, US. At Ministry ngayon ay Unit, nakasama siya, pinahati ang Lord, sa niyang conference sa buhay, Costa Rica. Panginoon. Lord, At ganoon din po, maraming Diyos, salamat patuloy sa na ang kanilang inyong buhay, buong pamilya, Panginoon, patuloy na na pagkilos niyo. Maraming ipinaglilingkod nila sa salamat. inyo, O God, for your Kaya glory, po O siya God. Lord, pinuntahan patuloy, Lord, namin. supernatural Lord, favors, O God, upon them, protection and provisions, Lord, ang at patuloy na maranasan pagpalain mo, Deaconess Panginoon, ang mga Bevy ministry, O God, na in ipinagkatiwala Jesus' mo name. sa kanila, Lord. Gamitin mo, Lord, ang kanilang buhay bilang pamilya, Panginoon, Lord, upang masigit na maraming tao, Panginoon, ang makakilala sa inyo in the name of Jesus. For your glory, O Abba Father, by the power of your Holy Spirit. Amen. Nay, kayo na po sa closing prayer. Okay, ako? Opo, Nanay. Thank you Ay, po. okay. Sige po. Tayo po'y manalangin. Isang napakatinding mensahe, Panginoon, ang ibinigay mo po sa amin ngayong umaga. Maraming salamat, Lord. Pagka meron pong hindi ayos sa aming buhay, lagi po kayong nandyan para ituwid po kami. Pagka may mga maling kaisipan, maling pagpapasya, lagi po kayong nandito, Lord, para iayos lahat po yun, para wag po kaming mapahamak. Maraming salamat, Lord, na pinili mo po kami, na makilala kayo. Pinili niyo po kami na malaman po namin ang katotohanan ninyo. At pinili niyo po kami upang maging tagapagdala ng inyong makapangyarihang presensya, ng inyong pag-ibig, ng inyong kaligtasan, ng inyong biyaya at pagpapala, even Lord, deliverance ng maraming buhay mula sa gawa ng kaaway at ng laman. Maraming salamat, Lord, sa isang napakamabiyayang oras na binigay mo po sa amin. At alam po namin na kaming 11, bagamat meron na pong naunang umalis, Lord, alam po namin na tataglayin po namin lahat ng ibinigay mo sa amin sa umagang ito. Ano ang kahulugan na magpatawad? Ano ang kahulugan na puspusin mo po kami ng inyong pag-ibig? Ano ang kahulugan na huwag maghiganti? Ano ang kahulugan na tumayo sa inyong katotohanan?
Ang lahat ay para po sa inyong karangalan at kalwalhatian, Ama. Sa kapangyarihan niyo po, banal na Espiritu, sa matamis na pangalan niyo po, Lord Jesus. Thank you for the answers to all our prayers. Amen. 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 Maraming salamat po. Amen and amen. Sige po, tanggapin po natin ang benedisyon ng ating Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo, at ang kanyang salita na tunay na hindi nagmamaliw kailanman. Sa mga bilang, Kabanata 6, mga talatang 24 hanggang 26. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. And everyone say, Amen. 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 Maraming salamat Amen. po. God bless.